Gaano kalalim ang pananalig mo? Mapagpalang araw ng Lunes, kapanalig. Ipinagdiriwang po natin ang kapistahan ni San Edilberto ng Kent. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Atin ang pagnilayan ang Ebanghelyo ngayon. Pagbalik ni na Jesus, Pedro, Jaime at Juan sa mga alagad, nakita nilang napakaraming tao ang nakapalibot sa kanila at nakikipagtalo naman sa kanila ang mga guro ng batas. Namangha ang lahat pagkakita sa kanila at tumakbo sila para batiin siya. Itinanong naman niya sa kanila, "Bakit kayo nakikipagtalo sa mga ito?" At sinagot siya ng isang lalaki mula sa mga tao, "Guro, dinala ko sa iyo ang aking anak na lalaki na inalihan ng isang piping espiritu. At kung hinahagip siya nito, inilulugmok siya sa lupa. Bumubula ang kanyang bibig, nagangalit ang mga ngipin at naninigas. Hiningi ko sa iyong mga alagad na palayasin ito, subalit hindi po nila kaya." Sumagot si Jesus, "Mga ligaw na tao kayo. Gaano pa katagal akong mananatili sa piling ninyo? Hanggang kailan ako magtitiis sa inyo? Dalhin siya rito sa akin." At pinalapit nila siya kay Jesus. Pagkakita sa kanya ng espiritu, pinangatog nito ang bata at inilugmok sa lupa, kaya nagpagulong-gulong siya at bumubula ang bibig. Tinanong naman ni Jesus ang ama, "Gaano nakatagal ang nangyayari nito sa kanya?" At sumagot ang ama, "Sapul pa sa pagkabata, at madalas nga siyang inihahagis sa apoy o sa batis para patayin. Ngunit kung kaya mo, maawa ka sa amin at pakitulungan kami." Sinagot siya ni Jesus, "Ano itong kung kaya mo? Lahat ay posible sa sumasampalataya." At agad na sumigaw ang ama ng bata sa pagsasabing, "Sumasampalataya ako, subalit tulungan mo ng konti kong pananampalataya." Nakita ni Jesus na nagsisitakbo at lumalapit na ang mga tao, kaya iniutos niya sa masamang espiritu, "Pipe at binging espiritu, inuutusan kitang lumabas sa kanya at huwag nang bumalik." Nagsisigaw ang espiritu at inilugmok sa lupa ang bata bago lumabas, at animoy patay ang bata, kaya marami ang nagsabing patay. Ngunit pagkahawak ni Jesus sa kamay nito, pinabangon niya ito at pinatindig. Pagkapasok ni Jesus sa bahay, tinanong siya ng mga alagad ng sarilinan, "Bakit hindi namin napalayas ang espiritu?" Sinabi ni Jesus sa kanila, "Sa panalangin lamang mapapalayas ang ganitong espiritu." Walang dudang pagkadismaya ang naramdaman ni Jesus sa ibang mga alagad, sa maraming tao, gayon din sa mga tagapagturo ng kautusan. "Lahing walang pananampalataya, hanggang kailan pa ba ako mananatiling kasama ninyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan?" Sa dinami-dami nga naman ng nasaksihan nilang pagpapagaling, pagpapalaya sa masamang espiritu at mga himalang ginawa ni Jesus, tila wala pa rin silang nibahid ng pananampalataya. Habag at malasakit ang nag-udyok kay Jesus upang palayain ang batang sinasapian ng masamang espiritu. Hindi bago sa atin ang tema ng mabuting balita ngayon dahil paulit-ulit na natin itong narinig. Suriin natin ang ating sarili. Ano nga ba ang mga pumipigil sa atin upang tayo'y tunay na sumampalataya kay Jesus? Nagdarasal, ngunit hindi marunong maghintay, naiinip agad. Pinapangunahan ang Panginoon at minsan, tinuturuan pa siya kung ano ang dapat niyang gawin ayon sa ating kalooban. Frustrated kapag hindi nasunod ang nais. Kadalasay, mas bilib sa sarili o sa mga politiko kesa sa Panginoon. Sila daw ang ating pag-asa. Sa kabila ng katotohanang hindi na mabilang ang mga pagkakataong hindi nila tinupad ang kanilang mga pangako. Tapat ang Panginoon at minsan hindi niya tayo binigo. Sa
patong-patong na biyayang ipinagkaloob niya sa atin, ano pa ba ang dahilan upang hindi tayo kumapit at manalig sa Kanya? Batid ng Diyos ang tamang panahon upang tugunan ang ating mga panalangin. Sa Kanya tayo umasa. Maghintay, sumampalataya, magtiwala, manalig. Mula kay Jesus, mangyayari ang lahat sa sinumang may pananampalataya. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon. Subscribe, like, and follow po Lines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito. Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels. Makakaasa po kayo na kasama lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli, Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin. Panginoon, gisingin nawang muli ng biyaya ng Hubileo ang pagnanasa namin sa kayamanang makalangit. Tulungan mo kaming ipalaganap ang kagalakan at kapayapaan ni Kristong aming manunubos sa buong mundo. Amen. We are here to provide a new way of communicating and proclaiming the gospel.